Good morning mga kadila. Ayan, breakfast po tayo ngayon. So, kahit medyo tanghali, alas 10 na po ngayon. Ito na ang aking almusal. Ayan, meron ako sinangag. At saka itong aking ensalada na kamatis. Ayan, kamatis yan. Ito yun, kamatis, saka itlog na maalat. So, ayan po ngayon. To give you a tip for a healthy meal. Ayan, panahon po ngayon ng kamatis, sibuyas. So, ang composition po nitong aking ensaladang kamatis ay 4 na pirasong kamatis, saka isang tali ng onion leeks, then isang buong malaking sibuyas. Ayan, so yun lamang po yung composition niya. Ito na po yung aking ulam. Ayan, napakasarap po. Very healthy po ito. Napaka to. So, sinasamantala ko po ang panahon ng kamatis at sibuyas. Nang sa ganun na yun, makapag-intake tayo ng medyo marami dahil mura. Unlike sa hindi panahon, no? Pag hindi po panahon kasi napakamahal niyan. So, hindi mo na naising magpapak ng sibuyas at kamatis. Ayan. Ito po yung aking sinangag. Tapos dito sa table ko, meron din akong kainito. No? So, panahon po ngayon, simula ngayong Marso hanggang Mayo, ay panahon po ng gulay at mga prutas, mga tropical fruits ng Pilipinas. Tulad nitong kainito. Makakapag-enjoy tayo makain ng marami-raming amount, no? So, hindi kagaya ng pag hindi ito panahon, nagtitipid po tayo sapagkat napakamahal. Ito po ang aking kainitong nabili, 90 pesos ang kilo. So, bagamat ito mahal kumpara dun sa amin sa lalawigan ng Quezon. Bata ako, inakit lang namin. Hindi naman kami pinapabagbuwalan ng may-ari ng puno sapagkat ito po ay tanim din ng mga batang naglalaro sa gubatan, no? So, ayan, tumutubo lang po yan. Kaya, kahit makita ka ng may-ari dun sa Quezon, baliwala po, matutuwa ka dahil napapakinabangan ang bunga, no? Unlike dito sa Malolos, dito sa Bulacan, hindi ka basta-basta pwedeng manguha na yan. Sapagkat magagalit ang may-ari ng lupa, no? So, dahil binibenta nila yan. Doon sa amin sa Quezon, ng parang bata, hindi naman po binibenta yan. Wala pong bumibili dahil mangunguha ka lang kahit saan may puno. Sabi ka o hindi, pwede mong gawin. Pero the best na siyempre, magpaalam ka. In due respect, di ba? So, bilang respeto doon sa may ari ng lupa, ano? So, ayan. So, ito po ang aking almusal ngayon. Saka ensalada na itlog na maalat, kamatis, onion leeks. Ayan, sibuyas, kamatis, onion leeks. Yan na, ang composition yan. Okay na po. Mga kadila, subaybayan nyo po ang aking mga vlog na ito. Mga simpleng bagay pero kapupulutan nyo ng konting kaalaman. So, ang lagi ko pong advice pag panahon ng gulay o prutas, kung ano mang buwan yan, samantalahin po natin sapagkat doon po yung panahon na makakapag-intake tayo ng marami. So, bye-bye. So, ibig sabihin, pagka tayo nag-intake ng marami, so ibig sabihin, healthy po yan. Di po ba? Ayan. Uy, may gumagalaw na po ng aking sinangag. Yung misis ko yan. Share kami yan. Pang mga oldies po ito sa mga bata, hindi nila ito gugustuhin dahil mas gusto nila ang fried chicken sa McDo. Di po ba? Ayan yung asawa ko, gustong gusto rin niya yan. Basta mga healthy foods po, ngayong panahon po na ito, makakapag po tayo ng palagi dahil mura nga po yan Mura po sa panahon yan dahil panahon ng pag-ani. Pag-alihan ng mga gulay at prutas, no? Maliban po sa kalamansi, mahal po ang kalamansi ngayon dahil summer. Pag panahon po ng summer,
Ang kalamansi po ay hindi masyadong namumunga. Ganun po ang sistema. Unlike sa kamatis, pag summer naman, panahon niya yun. Opposite po silang dalawa. Pag ang kalamansi po ay panahon, ay sa panahon po ng June hanggang December yan. Hanggang February siguro, pwede pa. Papakunti na po ang bunga na. So, ibig sabihin, pag marami ang bunga, ibig sabihin, mura siya dahil yung tinatawag nating epekto ng law of supply and demand. Pag maraming supply, so ibig sabihin, nakakapag-avail tayo ng murang presyo dahil marami na. Hindi katulad pag hindi pa na, the tendency is mataas po ang presyo. Dahil po konti, pero malaki po ang demand niya pagka konti. Like pagka oversupply, nabibigyan lahat. So, ibig sabihin, mura ang ating mga bilihing prutas yan. Prutas at gulay. So, samantalahin po natin ang panahon na ito para po manorish yung ating katawan. No? So, pampalakas po ng katawan. Kahit pa paano ma-prevent yung mga nagtatangkang mga karamdaman dahil makakain tayo ng sapat na gulay at prutas. Dahil po sa ngayon ay napapanahon po, ano? So, huwag pong kalimutan, health is wealth, di ba? O, anin mo maraming pera kung nakaratay ka naman sa bed. Nakaratay ka sa higaan, hindi ka makapaglakwatsa kasi meron kang karamdaman. Okay, bye-bye na po. Mga kadila, ha? See you on my next vlog. Thank you.